Alright, nasa linya na natin si San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, Vice Chairperson, House Committee on Justice. Congresswoman, ma'am, si Joel Siweng po ito. Magandang umaga, ma'am. Hi, good morning Sir Joel and Ma'am Weng. Good morning po sa lahat ng tagapakinig. Magandang Salamat umaga po po. sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Ma'am, yung development na ito, yun daw 2 million na pumasok sa account ni Attorney Mans Carpio ay ginawang 2 billion because of a system glitch. At sinasabing nasa report na raw po ng AMLAC pero hindi po nabanggit sa House Committee on Justice proceedings. Ano po initial reaction nyo po dun sa bagong development na yan? You know what, maybe I was just a little too busy yesterday, Opo. but this is the first time I'm hearing that. And well, tayo, syempre sumusunod tayo sa ebidensya, sa mga official documents of the government. And nilabas naman po ng AMLAC ang mga dokumento nila. So syempre yun po ang ating pagbabasehan ng ating opinion on this matter. Ma'am, sabi po ng abogado ni Attorney Mans Carpio na sa Attorney Danao, base doon sa nakita nila, nakuha nilang information online. Yun ang sabi niya. Nakakasama daw po yung information ng systems glitch doon sa report mismo ng AMLAC. Yun po bang portion na yun ay hindi nabasa ng kahit po sino sa Justice Committee members kasi parang material po yun na information para hindi mabanggit sa committee? At meron ho ba talagang ganong klase ng information na parang na Nagkaroon ng glitch. nag-glitch dito po Yung sa bangko. account? Oh. Syempre hindi natin malalaman if there were issues, if there was a problem in the preparation of those documents, di ba po? Again, tayo po, sumusunod lang tayo sa nilabas ng AMLAC. And of course, these are official documents that we should rely on. Ngayon, kung ano mang ang sinasabi nila dyan, maybe it's their duty to present it during trial kung ito po ay patungkol sa bank accounts po ng ating Vice Presidente at ng kanyang asawa, or if this even refers to the SALN, then it's for them to present it during trial. There's a presumption of regularity of government records, and we give the AMLAC report this presumption of regularity or credence. Ma'am, ganito, dun po sa report ng sa 24 kagabi, sabi ng sa GMA News, nakakuha sila ng copy ng report ng AMLAC sa House Justice Committee. At doon daw po sa report na yan, binabawi ng bangko yung nasa 13 covered transactions ni Carpio, yung covered transactions sa AMLAC. Dahil nagkaroon nga daw po ng systems bug. Yung portion po yun ng report ng AMLAC, hindi po ninyo yun nakita. Wala naman po kaming nakitang binabawi ng mga bangko yung mga records na yan. As far as we're concerned, during the hearing, in fact, si Ma'am Laila, Congresswoman Laila po, she was able to confirm 19 transactions, which appeared in the AMLAC report. So, kung meron mang pagbabawi ng bangko, hindi po naman binanggit ng AMLAC yun, ng AMLAC during the hearing. Okay, siyempre hindi na ito pwedeng balikan pa ng Justice Committee kasi naaprubahan na yung committee report, di ba, ma'am? That's correct. Pero Opo, tapos na po ang duty ng Committee on Justice. Correct. Pero kayo bilang mga miyembro, para sa inyo, worth ba ito na balikan? Basahin yung buong AMLAC report, and will this change your mind do sa boto po ninyo pagdating po sa plenary? Sa May 11. Yes. Well, for us, kung ano po ang naipresentang ebidensya at the hearings of the Committee on Justice, yan po ang aming source of information, yan po ang aming ebidensya. And again, government records are presumed to be regular. Ngayon po, like I said earlier, it's up to them to present this in the trial. Pakita po nila kung wala naman po talaga silang tinatagong unexplained wealth. So you're saying sa trial And na in po any ito? case po, in relation to the issue of unexplained wealth, konektado po dito yung SALN kung saan po nakalagay na zero ang kanilang
cash on hand and cash in bank. Oo. So whether tama ito o mali, kung nagkaroon man ng systems glitch o hindi, the Hindi point na is material. hindi na material because ang nakalagay nga sa kanila zero sa declaration nila. Yun po ang That's pinupunto niyo. correct. Alam, di ba po, during the hearings, lahat po ng hearings, ilang beses po tinawag ang pangalan ng Vice President, ng kanyang abogado. If there was a problem with the AMLAC report at the onset or the presentation by the AMLAC director during the time na nagpe-present po siya sa Committee on Justice, di sana po nakapag tanong sila o nakapag-raise sila ng kanilang objections to the director or to the presentation of the AMLAC report. Kaya lang nga po, hindi sila nagpakita sa mga hearings ng Committee on Justice. Kaya lang ma'am, ang punto ng mga abogado ni Attorney Mans ay personal private account ni Attorney Mans Carpio, yung sinasabi nagkaroon ng systems glitch. Nakasama doon sa totality na ginawa ng AMLAC report na 6.7 billion dahil siya ay asawa ng ini-impeach na official. Pero sila daw po ay hindi nabigyan ng notice at all na bubuksan yung kanyang sariling account o magde-divulge ang AMLAC patungkol sa kanyang personal and private account. Ma'am, you know what? Sa totoo lang, pag nag-declare ka nga, I will relate this to the SALN issue. Pag Opo. nag-declare nga isang government official ng SALN, kasama nga po doon yung bank accounts ng asawa niya. Opo. Gaya po ng SALN ko, nakapirma nga dun po yung asawa ko who is a private citizen. So, hindi naman po pwede siguro o dapat pong sabihin na dahil private individual po si Attorney Mans Carpio, hindi na pwedeng i-divulge ang kanyang accounts. I understand po bank secrecy. I understand the privacy of these individuals. But yun nga po, we will all relate this to the issue of unexplained wealth and yung SALN nga po. Dahil wala nga pong nakalagay doon sa cash on hand and cash in banks ng ating Vice Presidente, which should also include those of her husband. Okay. Unanimous po ang boto ng House Justice Committee. That's correct po. May bintang po si Congressman Pulong Duterte na sisiruin ang budget niyo kung di kayo kung di po kayo boboto. Pabor. Pabor daw po sa sa pag-impeach po sa Masyado naman po niyang minamaliit ang mga ang trabaho na ginawa po namin the past many months. Wala po akong narinig na ganyan. Sa totoo lang, wala pong nagsabi sa amin na mazizero ang budget. Wala pong ganon. To tell you honestly, kami po ay nagtrabaho lang, and this is because this is the duty of Congress and the duty of the Committee on Justice. May nagsampa po ng impeachment complaint. Di syempre, kailangan po natin tapusin ang proseso. On the other hand, ma'am, may tumatawag din daw po para i-pressure po ang mga members of Congress na wag pong Bumoto. padala ito sa sa Senado. Meron bang gano'n, ma'am? Na wag pong ipadala. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung dahil vice chairperson po ako ng Committee on Justice. At hindi wala kayo pong natawagan. nakakarating sa akin na information kung may tumatawag for either side po. Kung may tumatawag to vote or may tumatawag not to vote, wala pong nakakarating sa akin. So I'm just hoping na ang mga colleagues natin sa Kongreso will vote based on the evidence that has been presented in the Committee on Justice. Ay, pangangatwira naman weng ni Congressman Risa na ito'y labanan po ng mga dinastiya. Hindi Kaya daw po hindi daw po ito siya totoong- sasali. Hindi daw po ito totoong promotion ng Ng accountability and good accountability. governance. Okay, you know what, yung stand ko po dyan sa sinabi ni Congressman Erice, with due respect to Congressman Erice, who's my friend from NCR, hindi naman po pwede niyang sabihin dahil po may naglalabanan lang mga political factions, political dynasties or families na hindi na po dapat natin pansinin ng mga paratang against a particular individual. This is about
accountability. Meron pong impeachable offenses na kung saan nakapaglabas po ng ebidensya ang mga iba't ibang partido, iba't ibang government offices. So all of us have to make a stand in relation or because of the evidence presented. So whether there are families involved here, and to tell you honestly, sa politics naman po ng Philippines, we learned this in political science. We have a weak political system, and we accept that there are a lot of political families here, political dynasties. Hindi naman po pwedeng hindi tayo tumayo kung may issue on accountability. Ma'am, pinaghahandaan nyo na ba kung sino yung bubuo ng House Prosecution Team na pupunta po sa trial kung sakali? Opo. Pinaghahandaan na po. I believe that Chairwoman Jinky gave her suggestions to the House leadership at pinag-uusapan po nila yon. Kasama ba kayo doon, ma'am? Hanggang ma-elect po tayo, dun po natin mako-confirm kung kasama po tayo doon. Pero kasama ka po sa list na suggested prosecutors. Kasama po ako sa list because I was already there last year po. We already studied, and last year nga po, sinasabi ko na meron na nga po tayong preparations, mock trials that we did last year. Pero syempre, ma'am. Totoo lang naman po, yung mga allegations ngayon are similar or in fact the same to the allegations last year. Nadagdagan lang po nga ng ebidensya. Alright. Pero syempre, ma'am, kailangan makakuha ka muna kayo na 1/3. 106. Yes. Kaya ba That's yun? correct po. Kaya ba yun, ma'am, sa May 11? 106 po. Sa May 11, kaya bang makakuha yung bilang na yun? I believe po na kayang makuha yon, and I believe that my colleagues will rule or will decide based on the evidence presented. Madami pong na-sway din nung nakita nila yung AMLAC report. O itong bagong development na ito, yung naging dapat 2 million lang doon sa account ni Mans Carpio, hindi ba ito magpapabago ng isip ng mga kapwa ninyo kongresista? Honestly, I don't think it will. Gaya ng sinabi ko po, sana nag-object sila dun sa committee hearing. Sana po nakapag-presenta sila ng ebidensya nila. Okay. And as it stands, yung net na 2 billion, yun po ang ating ebidensya ngayon. Alright. Congresswoman Zamora, ma'am, thank you sa oras. Magandang umaga Thank you po. Maraming Good morning. salamat po sa inyo. Magandang umaga po. San Thank you, Juan ma'am. City Representative Isabel Maria Zamora.